How dare you steal my man? Galit na saad ni Samantha pagkatapos bigyan ng kambal na sampal si Shaina. Sa lakas ng pagkakadapo sa pisngi ni Shaina, tila kumapal ang balat sa kanyang pisngi. Nagmarka pa ang palad ni Samantha sa kanyang pisngi. Na makarecover, tinignan niya si Samantha. Sa ganda nito, hindi niya akalaing nananampal to ng tao. Thank you, from now on we're even. From now on I never stole anyone from you. Tura ni Shaina kay Samantha kahit lalong nagkulay kamatis ang mukha nito. You are a witch? Saad nito at tinaas pa naman ang kamay para sampalin siya, ngunit nahawakan niya ito. Do not even try for the third time, I swear. You would not like what I can do. Pagbabanta niya dito. You are a homewrecker. Look who's talking. Aren't you the homewrecker in the scene? Seems you forget Clyden and I are legally married. I am his fiancé. I am his wife. He doesn't love you. I don't care. He's going to divorce you and marry me. Tura ni Samantha at naparanok si Shaina. See? You can speak. I am warning you, get lost and leave us alone. Pagbabantang utos ni Samantha. Tiningnan ni Shaina na mariin si Samantha. Tell that to my face when he married you. As for now, you're the one who get lost or I will sue you. Mariing hamon niya kay Samantha. Nakita niya nagulat yon sa kanyang sinabi. Naparanok din yon at biglang naging balisa ang mata. You! Galit na tura ni Samantha, takma na naman siyang sasampalin nito. Slap me again and you won't see him ever again. Pagbabanta ni Shaina kahit biglang binaba ni Samantha ang kamay. Why are you so scared if Clyden loves you? Mahinahong tura niya dito. Clyden loves me but I don't trust you. Wika naman ni Samantha kahit nagpakawala sa Shaina ng taong upakla. If he loves you, he'll find his way back to you. Why can't you wait? Tura niya dito. Tiningnan niya na mariin si Samantha at ngumiti siya dito. He loves you more than anyone else. Trust him. Dagdag niya dito. Naramdaman ni Shaina ang sakit sa kanyang puso, pero yon ang totoo. Kahit sang anggulo niya tingnan, mahal na mahal ni Clyden to. You are the luckiest woman in the world, despite circumstances. He still loves you endlessly. Cherish him if he decided to marry you. Goodbye, and I'm sorry. Bago pa man makita ni Samantha na magsihulugan ang kanilang mga luha, tumalikod na siya at binuksan ang pinto. Paglabas ni Shaina, doon na nagunahan ang kanyang mga luha. She accepts defeat and it hurts, but it's okay. Clyden is destined for Samantha and she needs to accept that. Narinig niyang may paparating kung kaya't agad niyang pinunas ang kanyang mga luha. Mabilis siyang lumakad para lumabas, ngunit nakasalubong niya sa pasilyo sina Clyden at Ginang Villacorda. Napahinto siya. Di niya alam sinong i-approach sa dalawa, ngunit nagkasalubong ang mata nila ni Clyden. Magulo ang isip niya, ganon din ang kanyang dibdib. Kung kaya't hindi ni Shaina nakita at mabasa na karehistrong emosyon sa mukha ni Clyden. Niyuko niyang ulot pagkatapos tinuloy ang paglabas. Ngunit nang daanan niya to, hinila ni Clyden ang kanyang kamay at mabilis siya nitong niyakap. Di ni Shaina alam kung para saan, ang alam niya. Bumuhos lalong luha sa kanyang mga mata habang nakakulong sa bisig ng asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumuwang ang pagkayakap nito sa kanya. Natawa siya sa sarili sapagkat alam niya nakatunghay si Samantha kung kaya't biglang lumuwang ang pagkakayakap ni Clyden sa kanya. Pinunas niya ang mukha at pagkatapos siya na ang kumalas dito. Tiningnan siya ni Clyden sa mukha ngunit iniiwas na niya ang paningin. I'm going. Turan niya at walang lingon likod, lumayo na siya mula sa kinatatayuan ng binata. Nagbaw siya kina Ginoo at Ginang Villacorda at pagkatapos tuluyan ng umalis sa villa. Agad naman sumunod si Mang Delphine at sinakay ang umiiyak na dalaga. Inihatid niya to sa F-Park at kahit nasa ganong estado ng dalaga, nakuha pa rin niyang magpasalamat sa driver. Pumasok sa Shaina sa bahay na halos wala sa sarili, ngunit di pa siya nakakakit sa may hagdanan nang bigla siyang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Yung tipong bigla siyang nanghina at hindi niya malaman kung saang parte ng kanyang tiyan ang masakit. Agad niyang kinapa ang gamot sa may bag, mabilis nilagay sa bunganga at magkandahilo siyang pumunta sa kitchen para kumuha ng tubig. Pabaluktot siyang umupo sa may upuan sa kitchen table para hintayin ang pag-subside ng gamot, ngunit nakalipas ng ilang minuto, masakit pa rin at parang lalo nga itong sumakit. Kung di siya nagkakamali, pang-apat na niyang inom ng gamot yon sa buong maghapon. Di niya malaman ang gagawin. Nagsusuka na naman siya at nanghihina siya sa sobrang sakit. Sa pakiwari niya, ito ang pinakamasakit sa lahat. Parang nawawalan din siya ng hangin sa baga. Halos pagapang siyang pumunta sa sala at hinagilap ang bag. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. I can't breathe now. Help! Saad ni Shaina sa kung sino mang nakareceive ng kanyang call. Shaina, where are you?
Dinig niyang tura ng nasa kabilang linya. F-Park, sagot niya bago nag-blackout ang kanyang paningin at nawala ng malay. Agad umalis si Leo sa loob ng ospital. Halos nag-drag race siya sa daan para makarating agad sa bahay ni Shaina. Di na to sumasagot at may pakiwari siyang nawalan na to ng malay. Agad siyang pumasok sa loob at patakbo niyang nilapitan ang nakandusay na dalaga, malapit sa may hagdan at walang malay. Tiningnan niya kaagad ang breathing nito. Humihinga pa ang dalaga, ngunit parang nangingitim na ang mga labi. Agad niya yung binuhat, kinuha ang bag nito at tumabas ng bahay. Maya-maya lang halos makipaghabulan na naman siya sa daan upang makarating agad sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad niyang binuhat si Shaina. Halos patakbong pinasok sa loob. Ngunit nang makita ng mga nurses at ibang crew, tinulungan siyang buhatin ng dalaga at ilagay sa emergency. Someone gets his blood for laboratory. Vacate the ultrasound room. Prepare the operating room. Halos di magkamayaw sa pag-utos sa mga nurses si Leo. Gusto niyang makita agad ang internal ng dalaga para magawa agad ng procedure. Di naman naglaon lumabas sa mga exams. Napamuran ng malutong mabait na doktor nang malaman ruptured appendicitis at kailangan na ng agarang operasyon. Pati mga nurses na bulabog dahil sa biglaang pagkatensyon ni Dr. Chan. Ngayon lang nila nakitang sobrang nag-aalala ang doktor at ang lahat ay tensyonado. Saka lamang nakahinga na maluwag ang mga yon nang pumasok sa operating room. After 24 hours of sleep ay nagising na si Shaina. Puro puti ang kanyang kisame at walls nang namakita nakakabit sa kanyang dextrose, alam niyang nasa ospital na siya. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanya at nagpapasalamat siya sa kung sino mang taong kanyang natawagan. Gusto niyang gumalaw at bumangon agad, ngunit bigla sumakit ang kanyang sugat sa tiyan. Kinapa niyang kanyang tiyan at may bandage nga iyon. Binuksan niya ang kanyang tiyan. Naoperahan? Naisip niya habang kinakapa niya yon. Hi, at last, you're awake? Si Leo habang pumapasok ng kanyang room. Tiningnan na siya ina iyon. Magsasalita pa sana siya ngunit parang walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. It's okay, you are safe now. Tura nito na naupo sa kanyang hospital bed. Sinenyas niya na gusto niyang uminom ng tubig kung kaya't kinuha nito ang hawak na bottled water kanina at tinulungan siyang uminom. Dahan-dahan, small amount of water muna. Paalala nito nang gusto niyang lagukin lahat na nakaboteng tubig. Thank you. Maramdaming sad na siya ina dito. You're most welcome. Tura naman Leo at saka ginulo ang kanyang buhok. How did I get here? Tanong niya pagkatapos. You called. Tura ng doktor at tumango na lamang siya. Ibig sabihin ito pala ang nadali niya sa cellphone niya. Thanks for saving me. Saad niya rito at ngumiti naman yon. You want me to call Clyden? Pahayag niya sa dalaga ngunit umiling iyon. No need. He's busy in the company. Tura niya dito. Di naman siya importante sa asawa kung kaya useless na ang kanyang pagtawag dito. Tinitigan siya ni Leo ngunit napapailing pagkatapos. Kailan ako pa pwedeng lumabas? Wika na siya ina dito. Tinignan siya ng doktor at tumawa yon. Kagigising mo lang pag uwi na agad ang sinasabi mo. Saad ni Leo. Di ako pwedeng magtagal dito, may trabaho ako. To hell with your work. You can give yourself some rest. Inis na saad ni Clyden at napabuntong hininga siya. Okay, I rest my case. Can I go to the bathroom? Halos mangiti si Shaina na lumingon sa paligid si Leo nang marinig ang kanyang sinabi. Naiintindihan niyang doktor ito at hindi nurse, ngunit maingat siya nitong tinutulungan na makaupo at tumayo para pumunta sa banyo. Tinulungan din siyang maupo sa inodoro at lumabas. Pagkatapos, pumasok ulit para tulungan siyang tumayo at i-flash ang kanyang ihi. Nagpasalamat siya kay Leo na makabalik sa kanyang bed. Si Leo ang naging bantay ni Shaina habang nasa ospital. Nag-rounds din to ngunit pumupunta niya to sa kanyang recovery room pagkatapos. Anong gusto mong kainin? Third day na ni Shaina sa ospital at pwede na siyang kumain ng kanin. Parang gusto ko ng mango sticky rice. Nakangiti ang tura niya dito. Kumunot ang binatang doktor at pansamantalang nag-isip ngunit gumiti rin pagkatapos. Okay, wait and I'll get mango sticky rice for you. Sad ng doktor at excited siyang pumalakpak na parang bata. Napaka-sweet at maalaga ni Leo at palagay ni Shaina, spoiled siya dito. Sa di kalayuan nakakita rin ng store si Leo na nagbebenta ng mango sticky rice na Shaina. She looks weak kahit sa kabila na natanggal na appendix na nagpapahirap sa kanya. Kailangan niyang kumain at magpahinga para bumalik ang dati nitong lakas at sigla.
Pabalik na si Leo sa ospital nang may narinig siyang tumutunog sa loob ng kanyang sasakyan. Inahanap niya at nakita niya ang bag ni Shaina kung saan ang pinanggagalingang tunog. Pagbukas niya ay may tumatawag sa cellphone nito. Pinindot niyang answer button ngunit di pa siya nakakapagsalita na agad magsalita ang nasa kabilang linya. Shaina, nasan ka? No isang araw pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Nasan ka? Kulang na lang mabingi si Leo sa tinis at parang Armalite na bunganga na nasa kabilang linya. Hello, wala dito ngayon si Shaina. Tura niya dito. Ha? Hello, sino ka? Ba't nasa yung cellphone ni Shaina? Magnanakaw ka no? Ibalik mo ang cellphone niya. Tura na nasa kabilang linya at bigla siyang nairita. Pinagkamalan pa talaga siyang magnanakaw. Sa inis, pinatay niya yun ang linya at bubulong-bulong, pinaandar ang sasakyan, pabalik sa ospital. Pagkapasok ni Leo sa entrance, tumunog na naman yon pero kinansela na yon. Wala siyang pakialam kung sino yon kay Shaina dahil naiinis siya, ginawa siyang magnanakaw. Pagkabalik niya nga sa room ni Shaina, nasiyahan ng dalaga na makita ang kanyang pinamili. Excited pa yung sumubo at kumain. Patapos na ang dalaga na mag-ring na naman ang cellphone nito. Tiningnan niya ang tumatawag at napaikot siya ng eyeball na makita ang same ang nakarehistro dito. You have a call. Turan ni Leo sa dalaga. Napakunot noo siya dahil yon ang araw din na hindi niya nakikita ang CP. Kinuha ni siya inang telepono niya tiningnan sinong tumatawag. Si Nicole yon. Hi Nicole? Mula sa nanghihinang boses, pilit niyang pinasigla yon. Mabuti naman at sinauri ng magnanakaw na yun ang cellphone mo. Di ka ba niya sinaktan? Bungad ni Nicole sa kanya at napatingin siya kay Leo na halatang nagtitimpi. Hindi yun magnanakaw, ano ka ba? Si Dr. Chan yun, kaibigan ko. Nakatawa niyang pahayag, lalo na't sinenyas ni Leo na jujombagin niya ito. Ha? Ganun ba? Naku sorry, siya naman kasing sumagot. Akala ko kung napano ka na. Tura ni Nicole kasabay ng pag-request ng video call. Agad niya namang pinindot ang video at maya-maya lang nakikita niya na to sa screen. Bakit? Nasan ka? Ba't may nakasabit na dextro sa kamay mo? Bigla naalarma si Nicole na makita ang kanyang postura. I'm fine. Malayo sa bituka. Natatawa ang pahayag ni Shaina kay Nicole at lalo yung naalarma. Ano nga nangyari sa'yo? Sino kasama mo dyan? Nandyan ba si kuya? Sunod-sunod pang tanong ni Nicole at nangangiti siya. Hey, isa-isa lang. Na-surgery ako for appendicitis pero okay na ako. No need for kasama. Dr. Chan is here. Ang kuya mo busy sa kumpanya. Sagot ni Shaina sa mga katanungan nito. Hay nako, dapat may kasama ka dyan. Nasa na ba yung kapatid ko na yan? Malilintikan sa akin yun eh. Halos galit na pahayag ni Nicole at napabuntong hininga siya. Nicole, hindi na. Pauwi na nga ako mamaya. Turan niya at bigla tumingin sa kanya si Leo. Okay, sige. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Maya-maya ay malambing na pahayag ni Nicole at tumango siya dito. Bakit nagkaroon ka ng ganyang sakit? Magpagaling kang mabuti, wag ka munang galaw ng galaw. Dudugo ang sugat mo. Sabihin ko kay mommy magpapapunta siya doon sa bahay ninyo para may mag-aalaga sa'yo. Turan ni Alex at dalidari siyang umiling. Wag na, kaya ko na. Wag mo nang sabihin kay tita baka mag-alala sila. Saad ni Shaina at bumuntong hininga yon. Okay, sige. Ingatan mong sarili mo ha. Uwi ako kapag okay ng lahat dito. Turan nito at masaya siyang tumango dito. Mga ilang minuto rin silang nag-usap ni Nicole bago to nagpaalam sa kanya. Pagbabaya ng telepono napatingin siya kay Dr. Chan. I need to go home now. Turan niyang tumayo mula sa kanyang bed. Bakit? Nasa state of recovery ka pa, hindi pa po pwede. Sagot ng doktor. Kaya ko na, please. Pakitanggal nitong nasa kamay ko. Saad ni Shaina at pinahahagilap ang mga gamit. Desidido siyang uuwi at wala nang pwedeng makapigil pa sa kanya. What's the matter? Kung may mangyayaring masama ulit sa'yo doon. Turan ni Leo. Baka hanapin ako. Wika niya at tumawa yon. Ilang days ka na ba dito? Kung hinahanap ka, di sana may pumunta na dito? Turan ni Leo at naparunok siya. Tama naman, kahit naman saan siya magpunta kung talagang may naghahanap sa kanya, hahanapin siya. Napangiti sa Shaina sa sarili, nag-a-assume lang talaga siya, pero hindi pa rin siya nagpipigil para umuwi sa bahay. Doon na lang siya magpapagaling at nahihiya na siya kay Leo na siyang naging bantay niya sa ospital. Di naglaon, pumayag din si Leo sa kanyang kagustuhan. Inayos ito lahat ng papers niya para sa kanyang paglabas. Nagpabili pa siya ng kahit pumurahing damit sa kung saan dahil naka-hospital gown siya at wala siyang damit. Bago magtang-alian, itihatid niya na si Leo sa F-Park. Di na siya inayang pumasok ang doktor dahil may nahabol tong schedule sa operating room.
Nagpasalamat siya dito bago dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Kinawayan pa niya to bago pumasok ng bahay. Agad sumalubong sa kanya sina Ate Rosie at Kuya Ronnie pagpasok niya sa may pintuan. "Ma'am Ara, kamusta po kayo?" Halos duwet nilang pahayag. Nilitian niya ang mga to bago sumagot. "Okay naman po, salamat," tugon niya sa mga ito. "Tulungan na kita, ma'am," turan ni Kuya Ronnie, ngunit nagpasalamat lang siya dito. "Hindi na kuya, kaya ko na, salamat. Tuloy niyo na lang ang inyong ginagawa," pahayag niya dito. Tumango naman yun at tinignan na lang ang dalaga habang naka-slow motion sa paglalakad. Paakyat siya sa hagdan nang mapansin si Clyden na nakatayo mula sa pintuan ng kitchen. Nakatingin sa kanya at di na siya mabasa kung anong iniisip nito. Agad siyang tumuwid ng tayo at pasimpleng tinagong kamay na may bulak at surgical tape. Nagbaw siya dito at saka pinagpatuloy ang pag-akyat. Sa isiping nakatingin sa kilos niyang asawa, tiniis niyang umay sa paglakad na parang walang iniindang sugat sa tiyan. Ngunit agad siyang napahinto na maramdaman na mahapdi iyon. Napapikit pa siyang saglit at nagbuga ng hangin bago ulit ihakpa ang mga paa para sa pag-akyat. Maya-maya lang namalayan na lang niyang buhat-buhat siya ni Clyden na kahit isa, walang maririnig na tinig mula dito. Tila naman bulak siya nitong kinarga hanggang sa kanyang kwarto. Inayos pa nito ang kanyang higaan, ang unan pati na ang paglalagay ng kumot sa kanyang paghiga. Agad naman sa siya inang nagpikit ng mata na makahiga sa kanyang kama. Ni hindi rin niya nagawang magpasalamat dito. Saka lang niya binuksan ang mata na marinig ang pagpihit ng kanyang pintuan. Nagising sa siya ina pero gabi na. Mahina pa ang kanyang katawan kung kahit napasarap siya ng tulog mula nang dumating siya sa F-Park. Dahan-dahan siyang bumangon at tumungo sa bathroom. Pagkatapos bumalik din agad sa bed pero nakaramdam siya ng gutom. Pinakain pa siya ni Ate Rosie bago to umalis, ngunit para nagugutom na naman siya ulit. Paano mga soft foods muna ang pwede niyang kainin? Lumabas siya sa kwarto at dahan-dahan bumaba sa may hagdan. Medyo nararamdaman niyang kirot ng sugat sapagkat nawawala ng bisa ng anesthesia. Mga ilang minuto rin niyang nilakad ang hagdan papaba. Papunta na siya sa kitchen para magluto ng kahit noodles lang. Pagbaba na siya ina nasulyapan niyang nakabukas ang ilaw sa study room. Madalas wala siyang kasama sa bahay kung gabi. Baka nalimutan ni Ate Rosie na pinatay ang ilaw kaninang naglilinis. Inayaan na lamang niyang nakabukas iyon. Masakit pa ang sugat niya at mas importante muna ang makaluto siya ng pagkain. Pagdating sa kitchen, kinuha niya ang pan, kinargahan ng tubig saka sinalang sa kalan. Inarap niya ang lagay ng grocery at naghanap ng noodles pero may kataasan ng kinaroroonan nito. Pinilit niyang abutin yon. Lumundag pa siya ng kaunti para lang makuha to na tila nalimutan ang sugat sa tiyan. Pagbaba ng kanyang paa sa floor bigla, naramdaman niya ang kirot. Bigla niyang nahawakan yon ngunit tila may likido siyang nakapa mula dito. Nang tingnan niya ang kamay, naparanok siya ng sunod-sunod na makita ang dugo sa kanyang kamay. Bigla siyang nanghina. Isa sa pinaka-kinatatakutan niya ang makakita ng dugo. Paika siyang umupo sa may table, sinandal ang ulo sa upuan at pumikit. Naisip niya, ganito palang nag-iisa sa buhay. Yung wala kang mapagsabihan ng hinanakit sa mundo and worst, wala pa mag-aalaga sa iyo kapag may sakit. Bigla niyang namiss ang kanyang mga magulang. Siguro, hindi siya nag-iisa ngayon kung buhay pa ang mga to. Para naman may sariling isip ang kanyang mga mata. At nagbuhos ng luha, ngunit bigla siyang napamulat nang marinig ang pagbukas ng palayok. Napaayos siya ng upo na mamulatan ang likod ni Clyden habang nakaharap sa niluluto. Pinunas niya ang kanyang mukha at inayos ang kanyang buhok. Kagigising lamang niya at wala pa siyang suklay at hilamos. Nang humarap ito, may hawak na itong bowl ng noodles. Ipinatong sa mesa, tsaka bumalik sa lababo at kumuha ng kubirtos. At pagkatapos, umupo ito sa katabi niyang upuan. Hinalo-halo ang noodles nang walang imik. Sa Shaina naman, wala siyang alam na sabihin dito. The moment na iniwan niya ito with Samantha 3 days ago, tinanggap niya ng kanyang fate kung kaya hindi niya na inaasahan na magkikita pa sila ulit dito sa F-Park. Nagulat siya nang ilapit ni Clyden ang kinutsara nitong noodles sa kanyang bibig. Napatingin siya rito pero ikiniling ang kanyang ulo kaya't binuka din niya ang kanyang bibig. Sinubuan siya nito hanggang sa maubos na ang laman ng bowl. Kumuha ito ng tubig at ito na rin ang nagpainom sa kanya. Nilagay nito ang pinagkainan niya sa may lababo at pagkatapos walang sabi-sabi, binuhat siya at tiniakit sa kanyang kwarto. Inayos siya ng pagkakahiga pero bigla itong napamura na makita ang dugo sa kanyang damit.